Sandro, ano-ano ang grounds for impeachment na inihain laban kay VP Sara at ilan ang mga complainant o nagreklamo? Corina, 17 complainants ang pumirma sa impeachment complaint. Kabilang sa mga pumirmang complainants, sina dating Presidential Advisor on the Peace Process, Ging Deles, Father Flaviano Villanueva, Father Robert Reyes, Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos, Francis Aquino D, Lea Navarro, Silvia Claudio, Alicia Murphy, Sister Mary Grace de Guzman, dating Magdalo Party List Representative Gali Alejano at iba pa. Apat ang grounds na kanilang ginamit na dahilan para ma-impeach si Duterte. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution, kasama na ang graft and corruption, bribery and illegal wealth accumulation, betrayal of public trust, at other high crimes. Sumatotal, may 24 na articles o mga spesipikong dahilan kung bakit siya kinakasuhan ng impeachment. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang nag-endorso ng impeachment complaint. Talagang decision po ito ng mga individual na mga nag-file coming from various groups. Kailangan mangibabaw ang batas, mangibabaw ang saligang batas. Ang akbayan po ay mag-e-endorso nitong impeachment complaint sa kabila po ng mga balita noong nakaraang linggo na may mga sinabi ang Malacanang at ilang political leaders na huwag daw pong ituloy. Linawin po natin, ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Corina, sa panig naman ng kampo ni VP Sara Duterte ay hindi na nila ikinagulat ang impeachment complaint. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Harry Roque, sinabi niya na simula pa lang alam na raw ng lahat na ang impeachment case ay may basbas ng Pangulong Marcos. Tinawag din niyang malaking budol na ayaw raw ni PBBM sa impeachment at may kumpas-anya ng Malacanang ang nangyayari sa Kamara. Ang impeachment raw ay makadidistract sa mga isyu ng lipunan habang kine-question niya ang kakayanan ng Pangulo na pamunuan ang bansa. Corina. Tama ba ang narinig ko, Sandro, na maaaring ito ay parang laro lamang, kumbaga pinalalabas ang Malacanang na wala silang kinalaman pero mayroon talagang basbas? Tama ba yon? Alam mo, pero kasi nakausap din namin si Secretary General Reginald Velasco, yung tumanggap nga ng impeachment complaint. Kaninang umaga, nakausap namin siya. Ang sinasabi niya, posibleng wala na ngang oras ang Kamara dahil at least 10 session days nga, tulad ng sinasabi ni Attorney Laila de Lima, yung proseso bago ito maibigay doon sa Committee on Justice. Pero 9 session days na lang yung natitira, kaya posibleng kulang na nga yung oras ngayong taon. Pero kung tatanungin din naman natin yung ibang mga kongresista, ang binabanggit nila ay hindi naman din talaga napapag-uusapan itong impeachment complaint dahil ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon nga ng mga pagdinig doon sa House Committee on Good Government and Public Accountability ay para mapag-usapan yung paggasta ng Vice President. At paulit-ulit din namang sinasabi ng mga kongresista na hindi ang dulo nito ay impeachment. Kaya hati yung mga kongresista at hindi pa rin naman nagsasalita si Speaker Romualdez kaugnay dito. Corina. So kung ano man ang magiging itsura ng impeachment hearings na ito at complaint, malalaman na lang natin sa mga darating na araw. Kailan ito magsisimula mismo sa loob ng Kamara, Sandro? Wala pa tayong oras o petsa, Corina, kung kailan talaga ito magsisimula dahil nga kailangan pa munang asikasuhin ng House Secretary General at ng tanggapan mismo ni Speaker kung unang-una ito ba isang verified complaint, pangalawa ito ba may sapat na form and substance. So malalaman pa natin yan sa mga darating na araw within 10 days yung inaalat ng mismong konstitusyon para dyan. At Corina, idagdag ko na rin, posibleng meron pang ibang mga grupo na maghain ng impeachment. So kung ano yung mangyayari kapag meron pang dumating na ipapang impeachment complaint, sa mga darating na araw nga natin malalaman yan, Corina. Okay, maraming salamat sa iyo, Sandro Ochona, live mula sa Batasang Pambansa.